Alam ko si Coco, hindi pababayaan na hindi maganda bawat eksena ang Batang Quiapo. Hindi niya tinitipid ang production. Lahat ibinibigay niya. Lahat ginawa ni Direk Coco. Si Direk talagang binusisi itong kahit nahihirapan ako. Magkakasama na tayo. Magtulungan tayo. Protektahan ang bawat isa sa atin. Aalis tayo dito ng buo. Babalik din tayo dito ng buo. Walang iwanan. Maraming bago kasi dahil siyempre yung akin nung araw, mga 1978, 79, ibang action noon at ibang teknolohiya, mga camera. Dati kasi sa silong-silong lang kami. Ngayon, pag ine-edit mo, pumupunta ka pa sa studio, okay naman. Dahil mga bata na ngayon, black and white pa kasi kami noon eh. Marami, lalo na pag nagsasuggest ako, tinatanggap naman kaagad ni Coco. Kahit konting fancy, dahil gusto nga niya, ibalik ko ang style ni Lito Lapid nung araw. Mga Leong Guerrero, mga Julio Valiente. Sabi niya, Tito, ibalik mo yung galaw mo nung araw. Sabi ko, titingnan ko kung kaya ko pa. Pero kaya pa naman pala. Yung karakter ko kasi maganda kasi nga pag binigyan ka ng role ni Direk Coco, nagmamar ka. Sample na lang doon sa probinsyano, pinangalanan niya ako ng pinuno. Ngayon, pinangalan niya ako na Supremo, nagmarka rin yung Supremo sa akin ngayon. Hindi na pinuno ang tawag sa akin ngayon, kundi Supremo na. Kaya maganda yung pangalan na ibibigay sa iyo at binibigyan niya ng halaga yung role mo. Ngayon, kilala nyo na kung sino ang mga Batang Quiapo. Kailangan yung leadership. Kailangan panindigan mo kung anong yung nararapat sa prinsipyo mo na alam mong tama. Alam mo na yung Supremo, parang mga commander, pinakamataas, leader, yun. Kay Coco, wala na akong masasabi pa eh, kasi napakagaling ni Coco. Ako, director ako, producer ako. Kung anong role niya ngayon, naging role ko na nung araw. Pero iba siya. Ako, pag walang script o siyempre, kausapin mo yung writer, siya hindi, on the spot. Dialogue, on the spot, ito istorya, on the spot, lahat na gagawin nyo. Kailangan masunurin ka kagad, yung utak mo. Para yung binigay yung dialogue, kailangan ma-memorize mo kagad. Hindi niya tinitipid ang production. Lahat ibinibigay niya. Makita mo naman natin, mga sasakyan, parang akala mo talagang parang pang-international talaga. Ngayon lang natin nakikita yan dito sa Batang Quiapo. Kaya maganda. Yung masasabi ko sa mga nanonood, paganda ng paganda, mas hinigitan pa ni Coco, yung probinsyano, mas gumanda yung istorya nito, mas lumaki ang production value. Dahil talagang pinagsikapan ni Coco, talagang pinaghahandaan bawat eksena. Siguro, kahit mapantayan lang, ayoko naman sabihin, aabot na 7 years o 8 years. Sana nga umabot para maraming makapagbigay ng trabaho sa industriya. Lalong-lalo yung mga stuntman. Dati kasi nawala yung action eh. Ito, mga stuntman, mga goons, nandun dyan, mga extra. Mga natin sa movie industry. Maraming nagkikinabang sa pamagitan ni Coco. Sa mga nanonood at mga humahanga sa Batang Quiapo, kay Coco, yun nga po, pagpatuloy nyo sana ang pagsuporta at panonood nyo. Alam ko si Coco, hindi pababayaan na hindi maganda bawat eksena ang Batang Quiapo. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Coco na nasama ako dito. Binibigyan pa rin ng role na maganda, pagkakataon na maipakita ko uli yung aksyon ko, yung kakayanan ko. Maraming salamat sa iyo, Coco. Saludo ako sa iyo. Wala nang iba. Lito! 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 Salamat po. Thank you so much. Salamat sa inyo lahat. Lahat ginawa ni Direk Coco. Si Direk, lahat talagang binusisi itong kahit nahihirapan ako. Sabi ko, tama yung ginagawa nila. Hindi ko makakalimutan ito, Direk. Salamat. Thank you. Vivo!